karon kay naa naman kita sa level 5. So kinahanglan mo apas gid ta, no? Mo apas gid ta sa ani nga level nga. Kung level 4 nag-isgot dito nga righteousness, kinahanglan na gid tay desire nga sa tanan natong gawi, tinarong na gyud. Labaw na gid karon sa level 5 nga ingon diri, be holy in all your conduct. So dili lang giday kay magtinarong ta, magbalaan pag yun. Taas na kitag level, no? Taas na kitag level sa atong kahibalo o sa atong knowledge, pero ang atong kinabuhi, ang atong conduct, iwit pa kayo. O kinahanglan mo apas gid ta. Di ta magpabiling nga stagnan. Tanawa lang gali ninyo. Subaya lang gali ninyo ang level 1. Katong level 1, grabe na gid kay ito nga pagtulunan. Gani, tama ra man gid gali ko sa akong pagsuroy-suroy during sa akong pagkaulitaw. Level 1 lagi ko taman nanudlo sa mga kaigsuunan. Daghan akong naabtan nga mga kaigsuunan, mga simbahanan. Pero tama lagi ko sa level 1. Wala na gyud ko kaabot og level 2. Pero karon kay kini atong ato karon nga pagtulunan para manggini sa inyo ha, no? Discipling manggini siya, discipleship manggini siya. So dili pud pwede nga i-limit lagi nato level 1. Since kamo na-learn pa man gyud mo, so mo na nga kung sa among nadawat nga mga pagtulunan kang grandma level 1, level 2, so ako lang itudlo sa inyo ha. Paambit ko na ako sa inyo ha. So 2 Timothy 2:2 ta kay kuan man na growth teachings man na siya. So gihan-ay diha ang tanan nga mga pagtulunan. So kung kuan lang bitaw gid mo, nagsige lang bitaw gid mo review, dako kay ito kahimuan og impact sa kinabuhi. Kanang everyday bitaw mo nga magtan-aw, sama na siya sa kanang nanangin mo pirmi ba. Nagsige mo og susi bitaw asa na gyud ka kuno kung sa nagka akong level. Kung adlaw-adlaw bitaw na inyong ginasusi, ginapamalandong, gina-review. I'm sure dako na siya kahimuan sa inyong kinabuhi. Gani sa kuang kabahin, humana man gyud ko ani nga teachings. Way back 34 years ago. Pero wala gid naingon nga kanang human naman ko, ako nang hipos akong notebook, ako na nang sa Tagalog pa gitabi na nimo, no? Imo nang gihipos, no? Sige gyapon ko review. Bisan pag naa ko ani nga level, sige gyapon ko review from level 1 gi-review nako, level 2 gi-review nako, level 3 gi-review nako, level 4 gi-review, karon level 5 sige gyapon ko review, no? Gi-review gid nako ang mga pagtulunan nga among nagian. Gani ambot lang silang lani og asa mo tama sa level. Wala abot mo level 7, no? Wala level 5 magalit mo? Level 4 ra. Gani daghan pa yung nag-train si kato si Try, si Arky, punta, appeal sila ani nga level kay mo man ni level nga wala nila maabti. Bisag silang activist wala na maging kaabot siguro og level 5. Level 4 man ni kay dito man sila sa Timuga. Supposed to be unta, matin mo kay aron makompleto ang inyong levels, no? Sa kani knowledge pa man ni siya. Dito pa man gini siya kanang wisdom. Ay gani mao man galing akong gipagpaambit adto ko atong igsuon nga bag natong igsuon nga kanang sa among pagtudlo dili lang kay nagtudlo ta in knowledge, di ba? Imbito sa pulong Colossians 1:28, him we preach, warning every man, teaching every man in all wisdom. Wala kaya ibutang dito teaching every man in all knowledge, di ba ya? In all wisdom. May mo galing kag teaching every man in all wisdom, pasabot sa lahat ng pagkistorya, teaching every man in all experience or in all wisdom. Bali, ang imong experience, mo na imong gitudlo, no? Dili na knowledge ba kay kung puro ra mo guta knowledge, ang knowledge pwede na nga makapaburot nimo. Di ba yung sa Paulo 1 Corinthians 8:1 nga knowledge puff up but love edifies. So ako di ko magyud ko makaigon nga sa tanan akong pagpanadlo in wisdom na gyud. So daghan pagyud ko kanang gisubay ba asa ko nga pulong, no? O dili gyud labi na ning holiness hangtod karon wala pagyud gyapon sa akong kabay pagyud gyapon ko ka abot og kanang siguro good, no? Good nga level or better nga level. Pero may ka best, excellent, wala pa gyud. So, diri ninyo ma-check no kung kada level unsa naman mo nga level. Kanang i-assess bitaw ninyo yung kaugalingon. Kanang unsa man ko, ibutan nimo ang imong rating dito is kani lang yung basihan, no? Nga rating. Good na ba ko sa level 1? Better na ba ko? Best na ba ko? Dayon sa pagyud. For the excellent. Excellent. So kana ra maging i-check do. For example, karon ay diri naman ta sa level 5. Ako nag-check ko nga asa nagig ka sa level 5, no? Yang inyo akong i-check, good, better, best, excellent. Mo na inyong rating. I-check po na ninyo sa inyong tulo ka bahin. Sa spirit una, dayon sa soul o sa body. Okay. Ang holiness ba sa akong spirit kanang good na ba gyud? Inana ba?
Or ang ako bang spirito, ang level ba sa akong spirito better na bagid arang-arang na? Or ang level sa akong spirit excellent na gyud. No, kanang imbita di sa pulong nga therefore as the elect of Elohim, holy and beloved. Ano tre? Perfecting holiness in the fear of Elohim. So naa pa rin ani excellent, naa pa ikuan, naa pa isa. No? Dili pa rin siya lima gid ito. Good, better, best, excellent. 5 is perfect. Okay. So i-rating ninyo ang inyong spirit, soul, and body. Okay. Sa imo bang spirit, holy na ba ka? So ikaw gimo examine, di ba? Kana kita sa pulong nga katong naglantaw ka sa salangin, imo ging gilantaw ko, wa na ba ko, dito na ba ko, uy, kunot naman ko, uy, bugas-bugas naman ko. Di ba inana ba? Sa inyo hapon ko na example lang sa righteousness sa level 4. Ang ako bang righteousness sa spirit good na ba gyud? Di ba? Or ang akong righteousness sa spirit kanang arang-arang kay better na gyud, no? Una katikang-tikang na gyud ko. Or sa sunod imong pagnanaw, hala, ang akong righteousness karon kay best na gyud. No? Kay kanang dili na ko example lang sa atong una, sukay ka manghulam. So bagsak gyud ka sa imong righteousness. Sa physical lang. Dahil karon kabalo na ka mo uli, ay arang-arang na. Dayon, pugpuslan ka, di na ka masuko. Inana ba no? So sa ato pa, inyong i-examine ang yung spirit, soul, and body. For example, sa soul. Kani ba akong kalag ka na, dili mo ko dali masilo. Kani ato bitaw, kanang tudluan ko, masilo pagyud ko, aringit pagyud ko. Ito pa, ang imong rating, puro pagyud ka, no? Below 0 ka. Or below, kita yung 0 ka, no? 0 pa. Pero karon sa dihang tudluan na kagpulong kanang makadawat na ka, malipayon na ka. Hangtod yun nga at imuhang kalag, di na gyud masilo kanang muabot yun ang imong rating nga good, better, best, excellent, perfect na gyud. Nya, kay kanira ba ito ang i-rate kaning perfection? Diba kay si Rabuneswa, di ba imong pulong be perfect just as your Father in heaven is perfect. So kinahanglan ang rating sa atong spirit, soul, and body muabot gyud ta og perfection. Kinsa na may nakaabot na ana. So siguro murag puro pagit ta siguro gatungtong pagit sa good. No? Then example, ibutan nato sa holiness kay level 5 naman holiness naman and godliness. Sa ato pa gaabto nato ang standard. When gali tawag holiness is on holy, standard ni sa Elohim. Okay. Unsa may standard? Kinaiyahan niya ba? Mao gini ang sukod. Standard na sa Elohim palitan karon mo palit ka og kanang diri ba ko nakasabot og dugang ba? Nga Mingi kag standard size. Dami nang bato kag iligan, no? Palit ka katong mingi kag steel plate or kanang gitawag na to flat bar ana. Mingon din kag papalitan ra ko kanang 1/4 nga kuan ba? 1/4 by 1. So mingon din sila nga, ma'am wala ra ba gid ni 1/4 by 1 matro. Ang amo na di substandard mi. So ibot pa sabot substandard. Below standard ka. Muunta na nga standard pero ni below ka kanang iubos ka. So mo gitawag lag substandard. Yang Elohim dili imo ni siya pwedeng himuong substandard nga ang imong standard mo imuhang kanang ikumpara niya. Kinahanglan mo apas kita sa iyang standard. Dili kitang himong below standard. Inana ba no? So, for example karon holiness naman ta. Mo ni ang kinaiyahan sa Elohim. Kinahanglan abton tanak nga kinaiyahan. Dayon pag abot na ni maning kinaiyahan, diha na mo i-check nga good na bang akong pagkabalaan? Better na ba akong pagkabalaan? Best na ba akong pagkabalaan? Excellent na ba akong pagkabalaan? Perfect na bagay ang kong pagkabalaan. So I'm sure, murag, kitang tanan, wala exempted, isag ako. Ang tutudlo ko ninyo, pero daghan pa may baklas, no? Backjump. Nga kinalan ako pag ng apason. Mo po na sa inyo, ha? Nga, mo apas bipod mo. Okay. So, kining pulong, di ramang good ni kay knowledge na kinahanglan ang pulong, ma-apply it into action. Okay. Basahon na to, ha? Ingon diri, scripture reading sa to. Acts 26 verse 18. Pag-ibasa gani ko. Sa pag-apil sa ilang mga mata, ug sa paglisot kanila gikan sa kanitnit ngadto sa kahaya. Ug gikan sa gahom ni Satanas ngadto sa bilin. Aron nga sila makadawat sa kasayuhan sa mga sala ug panulundon uban kanila magibalaan. Pinaagi sa pagtulong ang kaniya kanako. Okay. So ingon diri to open their eyes and to turn them from darkness to light and from the power of Satan to Elohim, that they may receive forgiveness of sins and an inheritance among those who are sanctified by me in faith. So sa ato pa balaanon pinaagi sa pagtuod diha niya. So notice ninyo igsuon na ay gitawag nato og kanang pabalaan-balaan lang or kanang gitawag nato og kanang balaan na standard sa tao. Actually ang holiness dili gyud ta mabalaan kung wala gyud tay pagtuo. So ang basis sa atong righteousness diha gyud sa pagtuo.
ang basis po sa atong pagbalaan diha gyapon sa pagtuo. Kay kanang mingon sila matarong sila unya wala sila pagtuo ning self-righteousness. Di ba si Abraham through faith ni obey siya nahimo siyang matarong atubangan sa Elohim. Tato pa ang kining tanan nga level daugon giniya sa imong pagtuo diha sa Elohim. Pagtuo diha kang rabo ni Yeshua. So same ra pud na no ingon diri nga balaanon sila sa ilahang pagtuo dinhi nako. Sa ato pa, bisag kining pagkamot nato o kining pagkabalaan, dili nimo ni maabot kung wala gyud kay pagtuo. So notice ninyo nga level 5 naman ni siya. Notice ninyo nga sa level 2 nag-study ta about sa faith. So kamo karon nag-review bagid mo sa pagtuo. Ha? Ang inyo habang tuo, kung saan nag-levels yung pagtuo, di ba? Nag-study ka na gitawag og little faith, growing faith, dayon, sunod. Great faith, rich faith, full faith, perfect faith. Asa lang ba itong pagtuo? So, wala gihapon, no? So, siguro, ang naadri sa tuwa, murag, naapagin ko sa growing faith. So, unta, examine po mo ba? Kanang, pagtanaw po mo sa mga notes ba? Dahil i-check inyong kaugalingon. Kaya aron nga, makaapas mo sa level. Na karon kay, last naman bini nga level, no? Kay, holiness naman ni siya. According pa manggalit diri sa Luke 1:74-75, to grant us that we being delivered from the hand of our enemies might serve Him without fear, in holiness and righteousness before Him. Okay? Before Him. Before Him all the days of our life. Nato pa, mo ni nga level ang atong abtod. Righteousness and holiness. Kay human sa level 5, ang next na po na topic nato, according sa Hebrews chapter 6:1 and 2, is gitawag nato og deeper teaching nga mao na ng study of judgment, no? Nalitang di ba notice ninyo na mo man ni gikuan og pattern ni grandma kaning Hebrews 6:1 and 2 nga ingon diri therefore leaving the discussions of the elementary principles of Yeshua, okay, principles gali doctrine, let us go on to perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works and of faith toward Elohim. Kanang repentance again man nato na siya atong new life ni Yeshua na sa repentance. Dayon, faith toward Elohim, level 2, study na about sa faith, of the doctrine of baptisms. Katong doktrina sa baptism, nga ang uban, wag ikasabot na pila na klase ng baptismo. Baptismo, tulo na ang klase, no? Water, spirit, and fire. So, gistadihan ta na siya. Laying on of hands, gistadihan nato ni siya dito sa topic sa balang spirito. Dayon, of resurrection of the dead and of eternal judgment. So, mo lang next nato nga, last nato nga topic is, last na level 7 man. So, before mag-ato sa level 7, so, may studihan taning resurrection of the dead and of eternal judgment. So, ang next na rin ani is resurrection of the dead, eternal judgment. Dayon, studihan po nato ang book of Revelation. Kamo, nag-study man mo Revelation, basa-basa naman mo, abot lang ka, nakasabot bagyo mo sa kanang dividing the word of truth. Nakasabot bagyo mo kung sa gipasabot ani. So, lahit ginang nag-study ka, lahit po ginang inyoharang gibasa, inyoharang gitimanan, ang gasa mo gawa sa quiz. Di ba? Dayon, ganina nag-review man ko sa level 7. Kung hindi ko ang topic sa level 7, kay ministry na gid siya ba? Kita na nimo ang kada mind, heart of vision sa mga alagad. Wala na ako to gidala. Pag nindot mag-review na ako, upuha gid ani nga teaching no kanang compact gid siya ba? So sa ato pag mahuman mo tong level 7, wala na, no? Pwede na mo i-expose, pwede na mo ipadala, at least equip na mo. So, pag mahuman mo itong level 7, wala namang joy. Hindi ka magiging na. So, ang ruwak ako days, mo na dayo mag-start of tudlo ninyo. So, anak ba na pattern? Okay. So, klaro na ha, na ingon diri, holiness and godliness, ingon sa Acts 26 verse 18, nga mabalaan gid ka diha sa pagtuo diha kang Yeshua. So, always remember nga, involved gid pirmi ang pagtuo. Kanang ito na mga uban nga, matarok sa silang pabilingon, balaan na gid sila, kasi basis inyong pagkabalaan. Basi ang basis sa pagkabalaan kanang itong pinasikat sa imuhang gawi, kanang physical conduct ba nga, tanawag yun ang mga parisiyo. Muhim kag kahilog, grabe kahilog. Hinlok na sila sa gawas, hinlok na sa physical hilok. Pero man ginan sila rubon Yeshua mga hipokrismo, kay ang sulod hugaw. So dili karon ang pagkabalaan, gi-start gikan sa sulod. Pagawas. Ako ninyo, gawon bitaw nang sa kinasulunan nato masusi man nato o hilo-hilo na bagyo. Dayon ay na ang gawas. Okay. So mo man diri, but as He who called you is holy. So remember, kinsay nagtawag nato? Ang langit ng Amahan. So ang langit ng Amahan nato ang Father, unsa man siya physical spirit siya. Okay, di ba?
So, since spirit siya, mag-start yun ang holiness, diha yun sa spirito. Oh, hinuan itong espiritu. Muna gingon diri perfecting holiness in the fear of cleansing from all filthiness of the flesh and spirit. So diyan lain na puno nagsugod na sa flesh padulong sa spirit. So pwede man guna siya vice versa man guna. Wala nagpasabot nga naghilo ka sa espiritu naghugaw-hugaw ko ka. Dili ko na pwede. O naghilo ka sa imong physical, makabanamin ko ka kinahanglan maghilo ko sa akong pinasuluran no. Kung naghilo ko ka sa imong pinasuluran, kinahanglan maghilo ko ka sa gawas. Oh. So, di na pwede magbulag. Okay, so munang, depende lang asay mauna ninyo. Asa ka nang dako kayo nimo o kanang kabukaton nga, unahon gyud nako akong espiritu o kalag. Actually, kaning kalag ko, angay ko ni siyang hinluan. Kini atong kalag grabe ni kahugaw. Yan sa man to pag imong mahugaw kay atong kalag. So, siya lang ang imong heart. Di ba ang heart, pila ka buok, demonyo na sulod. Basta na itong demonyo. Di ba? For out of the hearts proceeds evil thoughts. Masa ito ba, pagdali kay hugaw huna-huna, pasabot, hugaw pa imong kalag. Wala pag yun mawalaan. Kanilang yapon inyong pagsusi. Sa ako nagingon, susi, paghindo sa spirito, kalag. Kung saan mo pag kaning body, dali ra kayo din hibawan. Kung kaning mong lawas, hindot na ba imong lawas, kaya makita man physical. No nga, hindot yun ka, limpyo yun ka, balimalay limpyo. Sa ito pa, nagsugod na yung pagkabalaan ng imuhang flesh. Mabita yung cleanliness is second to godliness. So, godliness is the nature of Elohim. So, how about sa imong soul? Ang soul na to, grabe din ni kahugaw. Kanilang inyong susiha. Susiha ra kaning inyo kaning ingon diri sa pulong. Masusi man pud nato atong kasing-kasing. Sample ha. So na to pagsusing ang atong kalag hugaw. Hugaw pa. Ingon diri sa Mark 7:23. Nag-ingon diri from within out of the heart. Okay. Ang heart is naaman na siya sa soul. Okay. Out of the heart of man proceed evil thoughts. So, nakapagaling kayo hugaw huna-huna, hugaw pagaling huna-huna, sabot. Ang imuhang kalag, o ang atong kalag, wapag yun, mabalaan. Unapay evil thoughts. Or adulteries. Adulteries, galing ka na, mananaaw pa ka, kung ikaw lalaki, mananaaw pa ka babae. No? O ka na sa physical na siya, mananaaw pa ka uban. Wala pag ikaw makontinto sa imong asawa, maura din mong tan-awon, hangtod mamatay ka. Di ba? Sige pagaling kag pananaw nga, may man tong ano. So, napag hindi ay adultery sa imuhang heart. Kana, sa physical na. Now, what about sa spiritual? Ang spiritual adultery is kanang maibong pa ka sa kalibutan. No? Maibong pa ka atong gihimo sa taga-kalibutan. Sa ato pa, napa-adultery. Di ba? James 4:4. Another, fornication. Any fornication is physical ni siya. Pwede po ni spiritual. Di ba si Esau? Gibaylo lang yung birthright o kining lugaw. Giingnan na siya nga, dili mo mahisama ni Esau, profane and fornicator. Kung nga, sa fornicator, ani nga, ang hiskutan lugaw man. Wala man wala man makita na si Esau kanang nakikilawas siyang babae. Pasabot di ay, nga ang fornication, kanang in the spirit, importante kay na nimo pero imo magibaylo sa worldly. For example, imong pagtuo o imong pagsalig. Imo ha siyang gi-exchange ba gibiyahan imong pagtuo kay imong exchange og kwarta, gi-exchange nimo og physical. So, pwede para fornication. No? So muna ni ha, ingon diri siya nga nagtaw na to kaya ta magbalaan. Ako lang ning gi-review. Dayon, usapod ni. Ingon diri sa Hebrews 12:14, for so peace with all men and holiness without which no one will see Yeshua. So, mo po di dinay qualification nga kanang makakita ang rabo ni Yeshua. Unang-una, wala na di kaaway. Peace with all men ta. Dayon, naagi pang kabalakan. So, ato na ning ginabuhion ha, kay iman diri, without which no one will see Yeshua. Mo na ni, ang goal po nato, kita nga giluwas, gikan sa mga kamot, sa kaaway, mga lagad niya, uban o malagad niya wag gyud kahadlok diha sa pagkabalaan o pagkamatarong sa atubas diha sa atubangan sa tibuok adlaw sa atong kinabuhi. So mo ni siya ang atong direksyon. Then Colossians 1:21-22, to present you holy and blameless and irreproachable in His sight. So gahisgot ko siya og godliness, no? Okay, di man tagagamit og godliness pero wala man ko term magamit ani Sebro ibutang nato Elohim's nature. Nga ma-presentan kitang balaan o walay ikasaway o sa nang irreproachable in His sight. Kanang
wala siya tamay nga makita sa imong kinabuhi. Irreproachable. Nasa na irreproachable in his sight. Kana bitaw wala kay na violate nga rules sa pulong. Ang tanan naka-obey gyud ka. Like for example, sometimes kanang mag-guilty bitaw ta o sometimes sudyaon ta sa tong konsensya. Pasabot ana naa kay reproach before Elohim. Bisan tuod og walay nakakita pero ikaw mismo ikaw mo'y kanang nag-guilty ka ba? Kay naa kay something nga wala nimo gihimo, no? Unya kay wala man nimo gihimo, gikonsensyahan ka o gisudyaan ka sa imong konsensya. Kay actually, kung naay manudya nato, pasabot ikso ko na gyud kinalapas. So, dili ta pwede nga kanang og naay pagsudya sa imo sa ato pa naa kay reproach atubangan sa iyang pananaw. So kinahanglan dili gyud ta masudyaan sa tong konsensya. Dimo ko man ninyo kay kung wala ta gisudya nakahimo ta sa tanan, ang manifest atong kinasuluran, peace and joy gyud na siya. Oh, so, ingapunan sa sihon, no? Nga, unsa man, napabagyod ko yung obligasyon tubangan sa Elohim. Dayon, sa 10:99, praise to Yah for His holiness. So, amo na lay basa ng bersikulo. Okay, ingon po diri, holiness is Kodesh. Kodesh, no? Oh. Or the Messianic or Christian goal. No morning atong goal, perfecting holiness in the fear of Elohim. Dayon, cleansing from all filthiness of the flesh and spirit. So, klaro man na siya sa 2 Corinthians 7:1. Okay, may naman galing natin ni i-discuss, no? Balik-balik ko naman galing natin ni basa. Pero, kinahanglan, naanag yun tayo kanang pagtinguha nga maka-ubig yun tani. O, yung dito, therefore, beloved, having these promises, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of Elohim. So, perfecting holiness. Muna na itong gingon diri. Kaya nga naman, according pa sa Colossians 3:12, therefore, as the elect of Elohim, holy and beloved. Okay, muna na. Body, soul, and spirit be preserved holy and blameless. Sa 1 Thessalonians 5:23. So makita gyud nato nga naang gyud ay pagkabalaan. So mo ni diri, it is a must. Must gali ka ng tanan gyud to all believers to reach perfection. And you know diri, the fullness of holiness is perfection. Ato pa kanang na perfect nimo ang standard sa holiness. So makaingon gyud nga nahimpit ka. So kanang gingon sa pulong nga Matthew 5:48, be perfect just as your Father in heaven is perfect. Naanay kalabutan sa pagkabalaan. So muna, gingon ko diri, be holy in all your conduct. So kung nahuli ta sa tanan natong conduct, so muna ni na-reach nimo ang fullness sa pagkabalaan. Okay. So muna diri karon steps of holiness. O mga lakang sa pagkabalaan. Sama ni siya. Actually, dili lang nga kanila nga level ha nga ang kabalaan na sugod yun mo itong level 1 dito nagsugod na dito ang paghinlo labi na katong topic nato what our masters wants us to be. Dito pa lang na makita na ninyo ang mga steps unsaon pag sugod sa pagkabalaan. Dayon paghuman dito na po dayon sa repentance. Kanang repentance dako kay na kalabutan sa atong kahinluan. So review lang mo to. Ingon diri preparation for holiness. So what are we going to use? So, unsa day galamiton para sa pagbalaan. So, sa ato lang nastudyuhan diri, ang pinaka-pang diri is love. Kaya nga naman, sa Ephesians 1:4 and 5, nag-ingon diri ang tulong nga just as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. So, hugmag yung basihan. Okay. Since ingon din sa Colossians 3:14, put on love which is the band of perfection. So walay pagkabalaan may tabo kung walay gugma. So mabitaw yun sa pulong, asa ganyan na sa pulong, let all that you do be done with love. 1 Corinthians 16 verse 14, di ba? Let all that you do be done with love. So, sometimes makabagulbol ta, sometimes makareklamo ta, sometimes makapaminta ta, sometimes kanang mangumpara ka. Kanang bitaw sa makabagulbol ta nga, kamera may sige trabaho diri kamo dito wala. Actually, unang si Mrs. na, correction ko na si Mrs. kay mura ikaw naman siya pagkuha. Kay guna dito niya ayahay ko kay mga lalaki kay humagtrabaho dito ka. Abot na sila dito alas 3 ba naguna pa. Nag-birthday siya na, kung di na lang ko siya nga kanang farming man, himuan na siya nga sports. Di ba, kung naamoy basketball, naamoy sport, di ba sa kanyang batiwan, kakapoy ka ng, among kita na si basketball, love, grabe na pasingot, init siya sa nan. Di ba? Pero tungod kay naamang kay kalipay sa imong gihimo, ay, baliwala ng hago, baliwala ng singot, baliwala ng init. Di ba?
Okay nga naman. Naamang kay ka ng kalipay sa imuhang gidula. Siyempre, gagyapo na ka nang mag-garden ka, himo ang garden as a sport. Something imong gitrabaho, himuan na siyang sport. Di ba, malipay ka? Pero gikwinta gini mong, yan, badlungon kay, bila ni magtudlo ng mga maestra. Sometimes, yung mga bata nga, grabe ka badlungon. Di ba? Maulit mo. Pero himuan gali na nga ka ng sport ng pagtudlo. Di ba? Challenge kayo na. Malipay ka, bisa ka itong badlungon. Ma-enjoy ka na itong mga badlungon. May mga badlungon ng mga estudyante, kung kabalo lang ka modula, ay, ako, kagi mag-ipugog teaching, kanang handle mag-ipugog ka ng, para sa inyo at na, ayaw mo pagdahong na wala kong agi pag maestro sa mga bata. Ay, niagi kong may sa pagkabata, oy. Yun sa to'y akong na-under, wala namang gidiri. Katong mga level, silang Patricia, silang Angela, katong mga karaan-karaan. Kaagi kong tudlo at nila, ita sometimes ma-irritate ka ba kay badlungon kasi tanan, pero dito ko nakapag-idea kung saan ako, himo na ako ng sport kanang ma-enjoy ko ba, aron enjoy po sila. Tinuod man, tagaan ko itong wisdom sa Elohim, ay hindot kay among kuan ay. Hindot kay dagan sa amuhang pagtudlo niya mga bata kanang ganahan nila sila minaw nimo kay excited man sila, masinggit man sila alam bitaw, cheerful ka ba? Nagali kay mag-fellowship ni mga kon, anong ko kadungog na tugyaw sila. Ang mga fellowship mo, tungo na nga, wala, ubang, di pa isa, sinigit, pero magminaw, fellowship. Lahi naman, wala excitement. Anyway, wisdom na po nang mag-race, kung saan na niya pag-enjoy ng fellowship ba. Fellowship gali, ka nang ma-enjoy po mo. Saan ninyo nga, kamong tanan ka lang, kung ma-enjoy, bitaw, di ba, umato ka ng lugar, malipay ka, di ba, excited ka. Sa mga natin ka sa nahibawan ako nga report ng mga bata nga, di na ko mo ating fellowship pa, oy. Ano man? Basta. Di ba, fellowship, ano na, ma-enjoy mo, makuhan mo? Anyway, siyempre, may mga adjustment, no? Sa inyo, hanapod na. Ang muna yung diri nga, bisan kining fellowship, bisan yung pagtudlo, bisan yung pagpanguna, bisan yung pagpagtrabaho, tinahalan, naagi kay gugma, kay next sa gugma, di ba? Love, joy. Nahimo gali na imuna diha sa gugma, ang imuhang trabaho, tagaang gid ka next of joy. Then og naa ang joy, nahimo nimo sa gugma, nahimo sa joy, mangga magsunod din ang peace, di ba? The fruit of the spirit is love, joy, peace. So kung dili niyo nahimo sa gugma, unsa resulta ning joy? Sad. Ako yan itudlo oy. Ngano man wala man imong sa gugma. The fruit of the spirit is love. Everything imong gihimo gali sa gugma, magsunod gid ang joy. Then pinaa kay joy ay pagkamalinawon nimo. Di ba nagtatay kanta? Kanang nahantod kami kanta ko manggali na. You are the peace that guards my heart. Ang peace igsuon mo gwardiya na isang kasing-kasing. Mo na ninyo diri sa Philippians nga, dili na kabation og kining kabalaka. Philippians na Philippians 4:6 yung gali diri sa verse 7, sa dihang di nakamabalaka, and the peace of Elohim which surpasses all understanding will guard your hearts and mind through Rabo ni Yeshua. So ang resulta po dahil iniigsoon, kung dihimo nimo sa gugma, tagaan kag joy. Na kay nalipay man ka, di ba? The joy of the Lord is our strength. So naka-gain ka og strength. Okay, so naka-gain ka strength. Di na kay kamo balik-balik og himo. Okay, naalam kay strength. Dayon, kay nahimo man nimo diha sa joy. So importante ha nahimo gid mo sa gugma kay naa gyud kay joy. So kung naa kay joy, makadawat na ka og strength. So every time nga gihimo nimo sa gugma, nagawas ang imong joy. So makusgan ka. Kung wala may luya-luya. Kung wala gihimo sa kulang, do not very well doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart. Dayon, kung nahimo nimo niya sa joy, sa tagaan kanya og peace. Na karon kini ang peace, mo ni karon imong guard, di ba? And the peace of Elohim which surpasses all understanding will guard your hearts and mind. So, naa na kay security. So naa kay security. Sa security, seguridad. Then sa sunod, mahimo nimo. Next na po sa spirit, sa ingon diri. Love, joy, peace, long suffering. So, next na rin ay, taas ko man imuhang kayo ron, lungagan pa ka sa Elohim. Kaya nga naman, pinaagi sa long suffering, diha man ka perfect.
Pero ang tuhunan niyo igsuon, naa diri sa laut. Kanang sa kuha, para sa kuha lang karon, lahi naman ang dagan, no? Kanang enjoy na kay ko sa buluhaton ba. Mas enjoy pa kung trabaho kaysa pahulay. Di ba sometimes sa tuwa, ganahan kita pahulay, no? Enjoy kita pahulay. Pero sa bali. Mas enjoy ko nga nagtrabaho kay nganuman. Kabalo na ko sa kanang finishing na ba, kabalo na ko sa resulta. I don't know kung saan inyong una-una, no? Kay gani, si Raboni Yeshua, since gihimo niyang tanan sa gugma, naku kaya ang joy, gani naging ng Hebrews 12, who for the joy that was set before him endured the stake. Kaya nga po si Pablo, Acts 20:24, that I may finish my race with joy. Basta trabaho nga gihimo nimo sa gugma, ay naagi na joy. Kaya ba ni managtiayon, kung naghigugma ay, kung sa'yo resulta? Bata daw. Joy. Okay. So muna no? Holy and without blame before him in love. Okay. So note, sa Mark 12:30-31, nag-ingon diha, you shall love Elohim with all your heart, soul, mind, and strength. Okay. So, unsa ba ninyo pag-check na nag-manifest na ni nga gugma? So, unang yung pangutanong si Koglan, do we feel love to the lost world or the very brethren? Nga muna yung manifestation, naaabagitay ka na gugma sa lost world. Lost world gali mga kalag. Kalag na nangawala. Or, naaabagitay gugma sa mga gikapoy nga mga igsuon. Nang gikapoy na ba? Gilaay na ba? Mawitang yung nagpulong, no? Exhort one another daily work, it is called today. Muna kini atong teachings karon, sige tagasig sa uban nga kamo nakasugod na ala. Padayon. Way luya-luya. Karon na noon nga nagkalayo na inyong nakataas ninyong level karon kamo maluya. Damor ko. Madasig, damor ko determinado na. Kung determinado magaling mo sa pagsugod, how much more sa tunga-tunga? Nandang inahan mo sa tunga-tunga, padulong na mo sa tapusan, damor pag mong determinado. Di kay, managing man sa farmer pa nga, ang tinuod nga farmer, no? Maka-harvest gina. Pero awat-awat lang sa farmer, mahirap pagsugod. Ako, gihandi ka magtanong, wala, bugi gitanong. Tanong tanan. Pero wala na nimo gunahe, wala na nimo palukapa. Nya imbis kay nanubo na niya, padulong na sa pagbunga, ikapoy naman ka. Wala na nimo gunahe, ipasagda na nimo. Ay, dili na tinuod nga farmer. Ang tinuod nga farmer patient. Gikan sa pagtanom, hangtod sa pagpatubo, hangtod pag-harvest. Mo na naging din ang pulong. Asa na English sa 2 Timothy? Ang farmer, the hard-working farmer must first to partake of the crops. Hard-working. So, mga nagibutang kalita sa bukid, kaya ro makita yun nato no, pamungat sa Elohim. Okay. Mga nag-ingon diri, makita nato kung naa na bagay gugma sa lost world. Okay, mga kalagni. O mga gikapoy nga mga igsuon. Ano kita? Ako alam, ako ginapilwa nga wala ba mo maka basta ko ba labi na ti pahulay og Shabbat pero mas gipili pag ginako nga kanang magtudlo sa inyo ha. Do you think sa ako kaugaling ko ko maluya? Dapat ko kuy kaluya pero mas ganahan man ko nga makahuman ko sa trabaho. No, kaysa kanang magpahulay. Na dabi na karon kay ay level 5 duha na lang ka level. Human ako, kamo na ko dayon. Paspasan. Kung mahimo bitaw nino og naa pa lang gid session sa Sunday, first day. Labi pag i-continue ba? Karon magali ang Bible study ang Amerikano nga sa isa ka semana 8 hours. Ya kita diri sa isa ka semana 2 hours lang. Bitin kayo. Okay. Bible study mi og Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Ako man itong gym matunag Friday. Pero si Mrs. Lai ni kuan, ni supak kay ganang preparation day man nato. Pero nakita na ako nga paspas, gwapo growing. Paspas ang growing. Sumako na ning bata. O imuhang palyar-palyaran og kaon. O butang na nimo nabuhi kag manok. Ang manok pa nga Bisaya, na kanang white leghorn. O palyar-palyaran nimo nagpakaon stagnant siya pero tuloy-tuloy. Ay, wa pa isa ka bulan. Hapit na magduha ka kilo usawan man. Untay na ka. Binusaw tas pulong ba? Dili daw tan magbinusawan. Dili spiritual manok. Kanang magbinusaw ka sa pulong ba? Mo gusto sa Elohim. Wala nyoy bisa ka nagingon niya nga kubet spiritual things. Anong kubet? Kanang pag hinakog gyud og spirituhan ba lang gusto gyud mo ako ni. Dili usupak si baylingan ha. Ang iyang gisupakan kanang physical. Kanang magkinubitos kag butak supak siya na. Magkinubitos kag pagkaon supak siya na.
Pero espirituhanon gali ay wala gyud na limit. Naunta ina ano? Okay. Morning ingon diri ha. Dayon, how do we check? Next is, have we perfected our obedience to Elohim? So nakasusi na ba mo nga nahingpit na ba gyud ang obedience ninyo sa Elohim? Okay, yung mga batanon na napay mga magpapa. Kung di pa gyud mo makasusi ani nga nahingpit na ninyo ang inyong pag-ubig kang kabalenting ano. Makita sa inyo hang pag-ubig sa inyong mga magpapa. May magaling mo pa dong. Inday, himuan ni. Musupak gali mo. Ayaw mo pag-ingon na naka-ubig mo perfectly sa Elohim. Kasi inyo lang ginikanan, wala gali mo maka-ubig. Ano saan pa niyo pag-ubig? Kung abay Elohim. Same rapod na sa mga igsuon na under sa elders. Kung naka-ubig na gali ka sa elder perfectly, ay maka-examine gyud ka na naka-ubig po ka sa Elohim. Pero nakasupak ka sa elder, nakasupak ka sa someone nga nagdumala sa imo aw natural nakasupak po ka sa Elohim. Representative ba yan eh? Ang parents, ang mga magpapa, representative na sa Elohim sa pamilya. Ang giris up nga nagdumala sa usang katigungan, representative na niya kay Elohim. Hindi na ka makaingon nga naka-ubig ko kapabilin niya, nagsupak-supak ka sa nagdumala o imong ipailaluman si mong kalag. Mamagita lang kami ni Mrs. O saksi man ni mga igsuon. Pamutangan na niya si grandma about sa among obedience. Wala may kasulti si grandma sa among obedience. Gani, akong mga anak, mas napalabi, pagaling na mo ubi si Rabuni Yeshua kaysa pagkatiman sa mong anak. Ngayon kag, ubi-ubi yun. Ay, huwag kayo kareklamo ang yung elder. Inana. Ako sa akong kabahin, hindi ko guilty na ako'y disobedience. Naman siguro yung puntos no nga during 2017. Wala na ko magpakita ito ni grandma. Naamang ko ko'y kunad to kay gusto na ako ba nga, siyempre, giapon ko niya ang trabaho. Kani nga trabaho, naamay mo sapaw. Kanya, sa sumada, kanang, ikaw po'y kanang, dili perfect yung trabaho, bali, murag, ang nagsapaw, dili appointed, mo pa nooy, kanang, sana kanang, insakto. Di, asa naman kakaroon? Di ako nahitabo, sige, dili man gini appointed nga siya gigita sa trabaho, so mo giveaway ko. Aron, mapasa sa iya in full. Sila trabaho. Pahuway kong 3 years. 3 years, wait kong pahulay. Diyan akong gihingo. Narakod sa uma, tuyong-tuyong ako. Kita ka anong chance, katong mo sapaw. Ikaw kinisapaw mga kasabulaton, sige, ikaw din ha. Wala mahod ka fulfill. Ang naigayan pa niya. Makapulfill sila sa buluhaton kay, si grandma, natural, ihag ang anak mo ay musunod aning kampo. Kami, dugay, naging giveaway ni Mrs. Pag may panahon, ito una nga, kanang gusto namin manghawa. Diris kampo, kay grabe ng among bagit sa mga kagupa ni grandma. Niyon ako nga, magpad lang ka, yun natin si grandma nga, withdraw na lang sa tadiri, gibuhin lang sa tadiri kay nahimo man tag samo, ihatag na lang na sila tanan, ilahan ng dulotod. Bahala na at least nakaubi na ta. Mo exit ta nga malinawon, dito na lang ka sa syudad. Ako na una. Nakahigar mo may gusto. Ay ako kabalo man ko nga mas lisod ang ginawin sa syudad, pero mas ipilit na ako, aron lang malinaw. Kaya di ko gusto sa mo. Kaya di ko gusto si grandma. Ay nanak ko, no? Ingon dire, how we perfected our obedience to Him. So, may mitag Elohim, siyempre, na amang ginay representative. Sa mga bata, nahimpit ba niyo yung obedience sa inyong amang inahan? Kaya nahimpit niyo yung obedience sa inyong mga papa, atubangan sa Elohim, nakahimpit mo o obey. Same ra po na. Sa mga elders, kung mga kabailalo mo, sa instruction, notice ninyo daw nga, mura mo, gibula-bula sa mga sugo sa trabaho. Pero actually, igsoon, that is part of process. Kinahanglan mura mo o kining puthaw nga malyabol mo. Saan malyabol? Inat-inat ba? Flexible, malyabol. Sa pagyod. Ayaw mo paggahi, kanang paggahi, ay, dili na kasunod sa posiso. Kanang mga gahi kay barunganan, mga prinsipyo, ay mabili na sa posiso. Kita mo anang kita manggil mo kung anong usang pag-process ng, for example, kanang butilya. Gikan sa minerals, gikuha siya pagkahuman, bato pa na siya, gidugmok, gihugasan, gibutang sa konveyor, gigaling dito, paghuman og galing, gisala pa, paghuman og sala, gibutang sa kalayo, paghuman sa kalayo, gitunaw dito, gilangay dito, paghuman, gipurma, paghuman purma, purma na siya, butilya na siya, pero hindi pa diya, naapay proseso, ipabugnas pa siya, hinluan pa siya, ipahanginan pa siya. Kailangan mo na itong proseso. Kinahanglan flexible ka. Saan ang flexible? Pag iyong dire, dito ang trabaho, pag iyong dire, anak ba, kung manay
Oh, si Abraham sa may ihadi ay pag imo ni Abraham, Abraham adto ka sa south. Ato si Abraham sa south. Pag man po imo ni Abraham dito na po ka sa north. Dito na po sa north. Pag man dito na po sa south. Pag man dito na po sa west. Pag man tuyo. Sa may tuyo. Kaya aron malaktan gid niya ang ihatag na inheritance niya. Kung wala pa siya muubi adto, ay dili ito mahatag kang Abraham. Sometimes ang obedience igsoon na ay nakumbans. Wala mo kabot-sabot siguro. Ako nakasabot man gyud ko manong ni si grandma no nga ginagmay butang iyagid kang pakatunon si grandma pa anong gamay king lansa ipaibot gyud ay nahipos gyud hinluan gyud ay kita na ko nga karon diay kung wala ko matrain ni grandpa ay sao na ni pagpadayon karon ang mga ulato na gisalig na sa imo o gikan sa gamay lansang bot kita mo naagi ko sundan nga mga gagmay pila na ka box mga ginagmay bot lansa na naagi na isulod man na ako nakita ang grandma o ang grandpa di, karon nakita na ko magamit gid ini. Test po na igsuon unsaon nimo nga faithful ba ka diha? Test of not test of faithfulness na siya nimo. Kasaligan ba ka gamay kasaligan ka dagko. Kasaligan ka usa ka kalag imong gi-nurture imong gikuan kasaligan ka daghan. Ano mo guna? Mo nang sa kuha example lang sa kuha. Mara man ko ni akong barili akong experience. Dihan gid sa munan kog isa ka kalag dai po sa dihan wala ko ginabiyahe. Wala gid ako na biyahe nga wala gid siya malikod. Gikan sa pagpatubo, pagpalua, pagampo, wala din ako nakbiyahe. Munang daghang mga kaigsunan na ang nasiuna nagpanaw sa kuha. At least, di ba si Moshe, kung sa itong makita, he was faithful in all his house. Kita na niya igsuon diya sa Hebrews chapter 3, di ba nag-ingon diri nga for every house is built by someone. And Moses indeed was faithful in all his house as a servant. Kanang pasabot nga house diha, mga kalag na. Si Moshe matinud-anon kay adtong pila ka milyon nga nigawas sa Ehipto. Iyang itong sangyawan, iyang kita faithful kasi adto. At least iyang kinabuhi faithful siya. Bahala ka itong mga tawhana, ugwa sila mag-faithful, muto nang laglag sila. Pero at least iyang kinabuhi, nakaplagan din siya matinud-anon. Unta, inana, unta. Every time or everything nga giintrigan sa tuwa, whether physical or spiritual, matinud-anon kita. Matinud-anon ka sa mong trabaho, sa gamit, sa panahon. O sa kalag, matinud-anon ka. Kapag mga teachers, faithful ba mo pagtudo sa inyo ang mga estudyante? Inyo ba ning giampo? Inyo ba ning kinasing-kasing ba ninyong gituduan? Kay, di ba? Kung gihimo na nimo sa gugma, klaro na Hebrews 6:10. Elohim is not unjust to forget your work and labor of love. Labor of love. Klaro na. Bisan pagwa tayo sweldo sa kalibutan, at ubangan sa Elohim, pintada ang imong oras. Pintada ang imong minuto. Kanina itong mga kabatanunan na nagdako diri nga nagtrabaho, pintada na at sweldado mo at ubangan sa Elohim. Ayaw mo pag mawita ng, ayaw nyo biyahe ang inyong spiritual heritage. Pagkasayang nang man lang, kamo, siguro kasabot, na nagbaho diri sa kampo, pagkahuman, gibiyaan, kay ito, gibaylo sa kalibutan, pagkasayang, sa gamay pagkagisunduhan na kastong amo. Listed na tanan, kana, huwag mong mutuo na, pasensya yun, huwag mong mutuo mo, nakakansi. Kumita ng atong basis rin, naagi pagtuo, sanctified by faith in me. Okay, continue ta. How have we perfected our obedience to Elohim? So, ano yung pag-check? How do we check? Are we ministering to the world kanang para ni sa kalibutan ba? Okay. Naabot tayo concern sa world. Ibutang ninyo kanang kalibutan, mga unsafe relatives na ninyo. Naaba mo yung concern sila ha. Bisan pag wala na ninyo masangyawi, inyo ba silang giampo? O part na ninyo igsuon. Tapos kung kabahin lang, giampo na ko akong mga igsuon nga maluwas. O karon ayahay na. Para sa kuha, umuli ay nagituto sila. Naalagay sa kumot sila eh. Ang about sa atong mga relatives, inyong mga igagag, ipag-ampo ba ninyo? Inyong mga pag-umangko, inyong mga giampo ba ninyo? Umuli yung dinhi. Are we ministering to the world? Kaning word, dili na lang silingan. Unahan na lang inyong parinti, ang palibot sa inyong panimalay, ang nagdala sa inyong apelyido. Inyo ba giministeran? Inyo ba yung ipambitan? O wala yung pambili, inyo bang giampo? Manaw ko mga anak, maluin ka mo sa inyong igagaw. Tuan na dito na, sige, pagwapas kalibutan. Halos, magtupis na, pakita sa kalighanan. Huwag mo maluoy niya.
Gani, nakapasa magaling ko na sa emergency no nga atong sa ka preaching sa usa ka Catholic man tong Orthodox. Tumayo bitaw nga, kamo mga babae ingon siya nga, kinahanglan inyong pagpagwapa dili sa kalibutan. Ang inyong pagpagwapa diha atubangan kang Yeshua. Pero sa nitabo karon, ha? Halos gwapa naman ta, pero ang ipagwapahan ng kalibutan. Ha? Kita ninyo unsay mga kinabuhi sa mga artista, mga gwapa kasi tan-awang kinabuhi. Puro guba. Unta na pagwapa mo tubangan sa inyong kinabuhi, buong. Nagsali man gali ko anang mga kaluoy na naluoy ko ba sa mga mga celebrity dito sa Hollywood, kahit ng Marilyn Monroe, mga pagkagwapa ang takayang mga binuhat, pero tanawa ang ilang ending, puro tragic. Makalilisan ng mga kamatay. Pagkasaya. So, are we ministering to the world? Mga unsaved nato ng relatives. Next, are we ministering to each other? Nag-ministering ba ta sa matag usa? Naginasigay ba ta? Diha machilig toon kung naabot tayo obedience sa ilahi. Sa kanang pag ginasigay pag inambuay nato sa matag usa. Kamo, kita sa atong pamilya. Papa, sapol ako. Pero yun ako na ma-mention nga, yan po na ako akong misis, akong mga anak. Kamo sa inyong kabahin, yan po ba ninyong asawa? O kamo asawa, yan po ba ninyong anak? Di ba ang pinakauna nga presyo sa inyong kinabuhi, di ba inyong pamilya? Sama magpapa. Ang papa, ang presyo sa iya yung asawa. Sunod ang mga anak. Ang asawa mo po, yung presyo sa iya ihambana. Na, kay precious man na, iwag yung pingan, iwag yung napirming gibantayan. Inyo ba naghimo? In what way? Isa may mga bana din nag-ampok ugod sa iyang asawa kada adlaw. Ngayong asawa pirmi gyud tang gwapa. Atubangan sa Elohim. Pasabot, dili, di ba? Kung sa gali ng hidden treasure o hidden nga kagwapa sa babae, kung sa gali na siya. Kung sa gali pinakagwapa in the sight of Elohim para sa mga asawa. Oy, mga asawa, kabalo kung ana. Kung sa gali? Quiet spirit. Kaka. 100 ka words sa asawa, 1,000 ang 100 words ang bana, 1,000 ang asawa. Unay nakapupangit nimo tubangan sa Elohim, kunin mo pagkamaritis. Naingon diri di ba ang pulo naging diri But let it be the hidden person of the heart with the incorruptible ornament of a gentle and quiet spirit, which is very precious in the sight of Elohim. Isa ganito? Mo'unay pinakagwapang ornament, pinakalindot na ornament, gentle and quiet spirit. Ato ba na? Mga bana, gampo ba niyo yung asawa? O mga asawa, nag-ampo ba mo yung bana? Muna, are we ministering to each other? Diba? Are we ministering to each other? First, it involves your family. Niya akong mga sako, ako ang ministera. Sometimes, ma-against ito, sometimes, no. Pero in prayer, di ko ginimalimtan, kamo. Diba? Family that prays together, stays together. Kung sa ato mga pamilya, balik-balik ko namang ginagiingon, naawag yun may prayer time para sa inyong pamilya. O iyahira mo sok-sok o katulog. Pagkabuntag, iyahira ko mong bakod, wala bigyan may devotional. Kami din wala may bibibatan ni grandma. Ayaw din mo pag-ingon na wala din mo na mo sultihi, ha? Kami ang namasa mi sa among training na dawat ni grandma. Nga, ulitaw kami hatod ng inyo nangi. Handod nga naan nami mga anak. Kani ako mga anak wala gid ko gawas ang wato mig syudad. Wala gid ko adlaw nga nangis gid ni devotional. Bisag habo kay lawas, kapoy kay lawas, Ukawon yun ako ni sila kami mismo mo initiate gid me of prayer, pray ta, morning and evening devotion. Kamo karon. Karon og maminyo mga wala na niyo gi-practice. Ang inyong mga anak unsa na pud kahay, maminyo ni unsa po kay pattern ilang awaton. Ang naanda niyo mga pattern, napangit kayo. Unta mata na tan igsuon. Next, kaniha ministering to each other. Wala ko ingon sa family. Dahil ana na rin tayo dito sa gawas. Mo bitaw sa failure bitaw sa pamilya kay di ba kita niyo daghan kay mga faithful ministers pero ilahang mga anak mga badlungon. Ngano man. Wa nila mauna ang sulod sa ilang panimalay naguna sa gawas. So supposed to be unta unahon sa imo imong sulod ay hat natus gawas. Mao man ang imong kuan imong sa sulod, dito na din ka sa gawas. Mga igsuon na po. Ana na siya. Diha pag-check kung obedient ka. Next is, are we ministering to Elohim? Namatan na itong Amerikano sa kuwan.
Brother, how can I minister to Elohim? Kung saan daw na ito pag-minister yung Elohim? Ay, very simple. Ha? Very simple na kayo na brother. Very simple na pag-minister sa Elohim. Para sa simple na kayo mag-minister sa Elohim. Nga naman, itagaan ko yung assistant ko, helper, the Holy Spirit. Eh, kita nga pugapon ko sa Elohim. Dahil na kayo ko makarespond. Nga naman, dahil sa manayin ko, prayer in tongues. Actually, prayer in tongues, worship in spirit and truth, thanksgiving, praising, that is ministering to Elohim. Diba? Si David Manggali, I praise Elohim 7 times a day. Mo to yung ministering. Si Shemuel, sa bata pa niya nga edad, nag-ministry na siya sa Elohim. Yun sa kanya pag-ministry ng Elohim. Gadahin siya, kapasalamat siya, gaampo siya, istorya siya, gaampo siya. Ito mga anak, no, sa ito silang ambot lang yun. Ambot lang ako mga sako kung naabagin sila pag-ministeryo ni Abay Elohim. O ikaw mga dalaga po dito, nanabagin mo ka ng pag-communicate ni Abay Elohim, pag-communicate ni Rabbi Yeshua. Urban pa man, ganahan kayong mapag-communicate sa inyo ha, ni Inday. Ha? Basig inyong mga cellphone diha kay, high-tech naman ta karon. Ha? Di honest lang mo, sa sulod sa yung cellphone, basig, ha? Wag na mo katulog kay sige mo chat ni Inday o ni Dudong. Ha? Mabilar o inistorya. Nagkita na sa adlawan, pagkagabi tuan na tanan dito. Uy, magsilos niya si Abay Elohim ha? Magsilos kay si Abay Elohim. Di ba mantay kanta? Kung ang irog mo ay dalawa. Yung mga insulto daw, kung ang itlog mo ay dalawa, lutuin ang isa. Mali man to. Kung ang irog mo ay dalawa, saan gali? Palayain ang isa. Nakisa may disod po. Ha? Ang irog nimo, duha naman. Disod po, panguon mo si Abay Elohim. Ay. Disod. Mawadanon ka. Mas maayo pag wala ko nimo itong isa, ay wala si Abay Elohim, si Yeshua. Nga nga? Kaya nakaproduce si Abay Elohim? Dahil tayo nakaproduce si Abay Elohim? At pinakanindot. Mga po ang mga mistakes in life. Mga mistakes in life bitaw, mauna bitaw ng physical kaysa Elohim. Kamutin mo na. Kita na ganyan Abay Elohim nga kanang, Inday, sobra naman ng imong attention kang Dudong. Wala naman kay panahon ako. Ay, wala na si Inday pa. Wala kong gina si Dudong. Ayaw mo pagdakong. Mas maayo pag yun. Mark 12:13, naging munda, you shall love Abay Elohim with all your heart, soul, mind, and strength. Sa mga bana, you shall love your husbands. Sorry, you shall love your husbands. Sorry. Ako una na. Na-record ako na. Ay, isa na ulit. Husband, love your wives. Sa pag yun, puro na pugma. Pero, wala na ba nag-ingon dito ang pulong mo nga, young man, love your young woman. Wala ka pa. Wala. Nahita ko, naman yung mga I love you yung mga batang nato. Be honest, patasan ka mo. Isa na nagsig I love you. Ha? Sikreto naman yung mga bata. Kaya nga mga cellphone, na ay daghang kayo mga password. Kaya arong di yun, matutulan. Adi lang ko magkunya ko mga sako, pero may magutag-itag ka baluog ulit tawag na itong una, ang atong style sulat-sulat man. Karon, wala na. Dito na type ng ditso. Kuha na din ni Inday. Kuha na din ni Dudong. Ang kami nga, sulat-sulat. Magulat, pag ito na saan sulat. Napaykasan, nagsulat-sulat ko, nasakpan pag yung kong mag-iba sa pag-iunan na. Kulawat ko eh. Kaya kami ako mga sako, mag-chat mo, iagis ko iagis ako, bakit ito koreksyonan? Tuduan mo ginsakto magugma, magbuhat gilmugin nyo. Abi ninyo yung magpapadili ng expert about love? Expert niya eh. Mungkin bugo, may cellphone, kaya di naman ang panahon. Bright may mga sulat-sulat, pero cellphone bugo lang eh. Pero pag ugmahay ka, bright aning mga mamagpapa. Mga galing mga mamagpapa na, sa ka-bright na nasipyat na. Sobraan. Wala ka mo. Muna. Okay, next is receive the wisdom and revelation in the knowledge of Him. So, steps of holiness na iksoon kanang kinahanglan makadawat gyud ang wisdom and revelation. Nakitang how to preach in wisdom. Actually, pangayoon ni Diapo na. Karon, abi niyo naglisod ko tudlan ni holiness kay
Wala pa man guna ko kayo na experience. Pero ako lang gining itudlo according sa akong abdan. Mo nang bisan ning holiness, lisod ni ito to igsoon. Kaya nga kinahanglan mukam up gyud ka sa imong gitudlo niya. Dili pa ba ko makaingon nga akong holiness akong kinabuhi, excellent ako. Nay uwan aspect nga excellent ko. Okay, kung excellent ko, pero righteousness and holiness, dili pa gyud ko excellent. Naapog gyud ko sa better. So, kamo na lang gipangayo ni Abay ani. Kamo na lang basa po sa bersikulo. Taas-taas man niya, ako na lang i-shortcut. Dayon, for what? Para asa man ang wisdom and revelation. Ingit ang wisdom and revelation. Kaalam ni siya nga mao'y magkagiya sa atong pagkinabuhi nga dili ta mga sipyat. Sometimes ang atong kinabuhi sipyat-sipyat hagbong-hagbong or kanang failure kay ano, naglakaw man ka nga dili ka alam sa Elohim. Mawila mo ng pulong, if you lack wisdom, let him ask of Elohim who gives to us liberally. So mga yung kita wisdom. In other words, hindi mo kabaluan na sa Proverbs 3:5-6, acknowledge him and he shall direct your paths. So ang wisdom, kaalam na ang pinadayag, revelation gali igsuon, mga butang ba nga kanang wala nimo masampi, nga naa diha sa espiritu. So kung pagkabuot na nimo, ay jackpot. Jackpot kay mapadayon ka sa Elohim. Karon ako ginapasalamat ko sa Elohim ba kay nagkalalom-lalom na ang pagpasabot niya sa pulo. So that is revelation. Ang revelation ba nga kanang lalong na yung pagsabot sa pulo. Dili na siya sa soul. Dili na siya kanang gitawag na to kanang sa una-una bitaw nga kanang sa mind bitaw nga intellect. Dili na. Revelation gali is ka-bright na nimo diha sa espiritu. So bright na ka sa espiritu. Natugkad na nimo ang mga insakto yun nga pagpasabot sa pulo. For what? To know what is the hope of His calling. Kasabot na magitagon sa paglaon sa atong pagkatinuwag. Pag mo na ko'y pamalandong anak. Dayon, what are the riches of the glory of His inheritance for the saints? O ito itong nasir na ko na sa inyo ha, na kita, naatay dawatunong sweldo, naatay dawatunong nga reward, naatay dawatunong nga award. Ang sama na siya, the riches of the glory of His inheritance for the saints. Kung kabalo lang ta, ako nang gingon sa inyo ha, nga ang sweldo na to, muna itong gitawag physical works. Naatay physical works din Kung humanta sa itong physical works, naatay sweldo ito ba man sa iyo. Ang reward, naatay spiritual works. O parenta karon. Kaya akong himo kang spiritual works ni siya. Concerning man sa spiritual. So naakay reward din ha. Nan faithful ka sa imong trabaho sa physical o sa spiritual, naakay award. Mo na mo awardan ka og loyalty award, unsa nang award. Muna na iksuon, what are the riches of the glory? Na misbot manggalin na o ganang, kamo kunobi, naamoy dawatonon nga pila ka milyon. Dili mo magdasig, kung naman kondisyon. Maranto ko ka na ng trabaho sa kalibutan. Nga, kung mahuman nila ni nga kuta, naa sila'y bonus, naa sila'y jackpot. Di ba, kung sa mahimo na ito mga trabahante, pagtarong ito, kugihan na ito, nga di ba silang amo, ato din tarungan, ato din siyang, kanang tarungan din na ito, ano makabot na ito, itong reward na gihatag niya sa ito. Sino na po niya po na sa spiritual? Makaubita sa purpose sa Elohim, anong ipahilunat na dinhi. Ay, do you think, wala tayo ganti, wala tayo award, wala tayo reward? So, muna ikso, ni Munda, what are the riches of the glory? What is the exceeding greatness of His power toward us who believe according to the working of His mighty power? So, kana lang, you can do greater works. Mga mighty power na nga, mismo ba ni si Rabu ni Yeshua, wala siya kahimuan na, pero gihatag na niya nato. Nga malabuan pa nato siya. Iyan naman ang pamulong. Kaya yung panggali siya, whatever we ask, He will do it. So, na-experience na magina ninyo. Bisa kung sa inyo ipangayo, naagid ang tuwa. Abay lang, nangayo kong sirpo, naalag sirpo. Kaning mga material igsoon, murag conditional pa ni siya. Pero spiritual, kaning mong pangayoon. In His name, sigurado na siya. Pero kining spiritual, nag-agad ni sa motive ni mo. Kanang physical kanang physical, ito, nangayo ka dahang kwarta, nangayo ka buwakong balay, nangayo ka sakyanan, nangayo ka gadget, nangayo ka sa palandihan. Nag-agad na sa imong motive. Mali ka mong motive, ayaw yung pagdaho mga dawat nimo. Right ka mong motive, gihimo mang galing nimo for the glory of Elohim. Moabot din na. Ako na-bless ko na ako sa pastor. Naingaw yung siyang anak, ako na ano mga mga kwarta. Ang amin niya kwarta. Dayon, giing na niya, kanang inyong kwarta, una-una agid ninyo, nga inyong gipalit, mahimaya ba si Abay Elohim? Kamu karon nagpalit mo og gadget. Ini ko tang una, mahimayat ba si Abay Elohim ani akong gadget? Nag-order ka sa Shopee og timo. Timo?
Oh. O, nag-order ka sa Lazada, sa Timo, sa Shopee. Punta mo na, para ba gini sa kaymayaan sa Elohim? Hindi ka na ninyo. Sometimes, di na tawag knowledge, no? Di na tagmahin. Amo tiging karit sa kaalagad nga siyang mga anak. Una-una agid ninyo, sa mga kwarta nga moabot ninyo, nahimaya ba sa Elohim? Okay, next. Wait upon Elohim. So, kaning waiting Elohim sa Elohim, dako kayo ni og himuan sa pagkabalaan. Oh, mo naglingon sa Hebrews 6:10 to 12. Di ba nag-ingon dinhi nga ay puntos diri igsuon. Nag-ingon diri oh. And we desire that each one of you show the same diligence to the full assurance of hope until the end, that you do not become sluggish, but imitate those who through faith and patience inherit the promises. So, ang promise sa Elohim igsuon, dili nato na dahil makuha. Kinahanglan gyud kang naabot ay pagpaabot. Mo bitaw nag-giingon diri, awatan ninyo sila nga nagmakugihon, ha? Nagmakugihon to the full assurance of hope until the end. Na sometimes sa tuwa bitaw, layo pa kay paglao, murag ang imong gilauman nangay kay tanan, dili po ka magkugi, maapektahan ka. The more nga naa kay paglaom, the more nga muduol na ang kanang pag-abot sa paglaom, the more ka magkugi. Dayon sa pagalingon diri. That you do not become sluggish. Asa man sluggish? Kanang magtapon-tapon bitaw ka? Ay layo pa kayo, Brad. Kanang sa tawanan na later man, chill ba? Chill. Saan chill? Relax lang ba? Relax lang, relax. Kanang relax wala na sa ambot na na sa scripture nga mag-relax. Naging ito rest in abay lahim raman. Pero ang rest in abay lahim kanang itong grabe na kang human na kang pakigubat, grabe na kang pamuhat sa Elohim. Ay pa kaingon niya rest. Di ba naging mo sa Psalm 23? He restored my soul. He makes me to lie down in green pastures. Kana sa tuwa, gipatulog kag gipahigda ka sa lunhang kasabutan. Di ipa-relax ka niya. Pero sa ako lang nasabtan diri, ay hakabig ka ipa-relax o di ka panggubatan. O nakapamuhat og insakto ang Elohim sa imuha. Umuna igsuon nga unta, ingon diri, that you do not become sluggish, but imitate those who through faith and patience inherit the promises. Bisan paglayo pa kay giluman na padayon. Ayag loyan-loyan. Kung makugihon ka sa pagsugod, kung ang imong kakusgon sa pagsugod, ibutan lang nimo og sa dagat sa motor, 40 miles per hour. Pag abot nimo tunga-tunga, 60 miles per hour nimo. Pagkakatapusan o pilay ni diha nga kakusgon, kato mo imong absorb. Sa kalimutan, lahit man kay overspeeding ka, disgrasya man ka. Diha sa Elohim, labi na og ang balang espiritu nag-drive nimo, wala kay disgrasya. Na, ang ubit ba sa balang espiritu paspas bit kay tanan. Sama ba sa hangin? Kita niyo ng hangin, no? Karon, tuwa na abot na dito. So paspas siya. While waiting upon Elohim, this is the time of hearing from Elohim. Kaya waiting, na-experience mag-yun ko, waiting, grabe, gini kalakay. No? Grabe gid kalaay pagpaabot siyang saad ba. Pero moog gyud na siya time nga maminaw ka sa Elohim. Kay needful gyud po ni maghulat gyud sa Elohim kay sama na siya sa kulod. Giumol ka pag human og umol, gipurma na ka pag human nagpurma, ibutan pa na anang area i-expose na siya. Dahil pagkahuman, ibutan na sa hodno. Pag human sa hodno dito, pila na ka oras sa giluto. Pag human na nagluto, di pa rin nagamiton ipabugnaw pag ina. So, mo na yung mga time sa itong kinabuhi nga, grabe yun yung pagpaabot mga kanus ka gamiton, kanus ka panakon, kanus ka sudlan, kanus ka pintalan, kanus ka humanon. Na, ingon diri, what manner of person you ought to be while waiting upon Elohim? Kung sa dili atong attitude. Sometimes, kaning dili maghulat, nahitabuan panahaba ni Abraham. Si Abraham, gisaara na siya kanak. Nan kay wala kon makapag-abot sa saad, gisya na niya kang tuan, Saray, si Saray kay wala naman makapaabot, ay gihatag si Hagar. Nakao si Ismael. Nahinungdan ang gugot ang Middle East. Yan ay mga kanang mga Arabs, mga descendant pa ng Ismael, di ba? O kisa man naman sinigubat sa Israel. Mga Arabo, mga Palestine, mga kaanakan ni Ismael. Naog na paabot pa ng unta. Wala ibot. Sometimes, kanang di kayo nakapaabot sa failure o sa height. Daghan kaayo. Siguro si tata kung nasa pag ito ang matadaan. Ay, wala pa si Kuya Randy, 40 daw siya. 35 na minyan na siya. Huwag ka paabot.
Ay, sample lang na ha, yung matinuod. Sample lang na. Na, ubat makapaabot. Lahi ra ba bining timpla? Ha? Pagkaon ko nung maghilaw nga mangga o tamis nga mangga, unsay diferensya? Ha? Ug mangga nga hilaw-hilaw, unsay lami? Tanaway mong naong, dili maaslon. Kita kasi masawa. Simhot ka sa ilok si masawa. Puro aslong. Ano wa man kapaabot ng hinog? Unta, ha? Pagkauni mo sa iyong asawa, tamis. Oh. Di ba ang description sa asawa, nasa iyong sa pulong? You will be like a fruitful vine in the very heart of your house. Fruitful vine. Mabungahon na grapes. Oh. Hinog kayo, lami kay pagpitas nimo. Ay, nakatilaw gid ka. Smile gid ka, pirmi. Imong baba, pirmi ka, anak. Pero aslong gali, imong baba, pirmi, anak. Kulog na po daan ni Rolo. Sabot kulog, anak imong baba, oh. Asluman ka. Oo, muna igsuon. Ha? Kamu na lang ibasa sa Lamentation 3:25-26. Asan yung sa Lamentation? Ingon diri, wapo mo po nga verse, tungunan mo man akong paborito nga verse siguro. Sa dihan daghang kay kog strato sa pagpaabot. Ay wapo man nga verse, Isaiah, ano sa kuman sa Jeremiah. Ingon diri ang pulong. Murag kanta man nila. Kamu na ibasa sa uban pero madali ta, kapit na alas 5. Lamentation 3:25, murag steadfast lang man siya. Ang Elohim maayo nga ito kanila. Okay. Sige. Maabot alang kaniya. Ito sa kalag nga nagapangita kaniya. Oh. Ini maayo nga kung sa katawong mulaong gayon ug sa hilong mupaabot alang sa kaluwasan sa Elohim. Elohim is good to those who wait for Him. Klaro ha? Maayo gid ang Elohim sa magpaabot niya. O sa kalag na nangita niya. It is good that one should hope and wait quietly. No. Di ba ang manok na naglomlom, pag maglomlom siya, saba siya dili. No? Hilong kistanan ba? Pero pag human niya o lomlom, mga tao na ang iyang mga piso. Pero mo na, kung naamoy gilauman, hilong-hilong lang mo. Kung naglao mo ni Inday diya, hilong-hilong lang mo. Kung sige, gili mo saba-saba, ay mabugo. Ayaw po buko na una, kay mabuko ko niya. Si Inday nga inyong giampingan, si Inday nga inyong gitinguhan na nabuko. Now, it is good that one should hope and wait quietly for the salvation of Elohim. It is good for a man to bear the yoke in his youth. So, maayo kayo ha. Dayon, Proverbs 5:21. Kamu na ibasa na. So, what manner of persons we ought to be while in waiting upon Elohim? So, muna niya, we ought to be in holy conduct and godliness. So, samtang nagpaabot na natin mo ha, mabalantas pong mga gawi. Dayon, be diligent to be found by Him in peace. So, makugihon ka nga, kanang makaplagan ta niyang malinawon. So may usa ka puntos ana ang makaplagan kang malinawon. Di ba? Great peace to those who love your Lord. Nato pa nahigugma na gyud ka sa iyang mga balaod. Great peace po na siya. Dayon ka nang bidili to be found by Him in peace ka nang bang di ba Philippians 4:9 sa Philippians 4:9. The things that you have learned, heard and saw in me, this do and Elohim of peace will be with you. Sa to pa pugihan kay nimong gikinabuhi ang pulong. So, kung dihan ka na kinabuhi isang pulong, ay makaplagan ka sa Elohim na malinawon. Dayon, always rejoice. So, kaning pulong nga, gamay kay pagkasulti kino lisod, kay kinabuhion. Rejoice always, pray without ceasing, in everything give thanks. Diba? Lisod, gamay kay pulong nga, pero lisod himuon. Na moong gini kahimo sa tua. Saman, always rejoicing na bata. Itong naka-share niya itong Amerikano na yung ilang pastor, ga-against siya kay gusto man po niya pambitan ng balang espiritu itong ilang pastor. Na ilang pastor kay ga-against siya ha. Kanang kuan ninyo, di kay ko kakuan na kay ang ilang po na experience sa ilang pastor na naka-attend ko na siya sa kasimbahan nga nag-laughing in the spirit ang mga igsuon nagsibaha. Sige na nga, laughing in the spirit ni. Naapag barking in the spirit. Barking in the spirit. Kaya mo ba na ni? Kanang laughing in the spirit, wala kang kita na sa pulong. Pero naiging nito, rejoice always. Ay mong rejoicing na sa sulod, dili na makita si mong gawas na grabe ka buhakak ng imo din muuni laughing in the spirit. Basi bukal-bukal na. Nya ikaduha pod barking in the spirit. Kung unsa man tong mairo? Nya pag kuno ka nang sige ko matuyok-tuyok sa simbahan, kay imong kuno na running in the spirit.
Or basing yung mga batan-on diri nga sige gawas-gawas sa siya kung ingon na kuan. Walking in the spirit. Ha? Kung naambilit na lang dito ang pastor kay naku, wala na sa tulog. Ang ingon sa tulog dito, prayer in tongues. Pray in the spirit. Diri sa mga anak ko dancing in the spirit. There is King David, nag-dance in the spirit. Pero wala naman makita laughing in the spirit, running in the spirit, barking in the spirit. Kuyaw na pina. Ako man niya. So pray always, giving thanks to Him. Do not weary while doing good. Kaning-kanig yung pagkimog maayo, no? Sometimes makaluya ni siya. Pero para sa kwa, di kita magluya. Malagi na ka nang, ikaw rin nagkugi. No? Ang upan, wala din matabang nimo. Halos kasurindiro na ka. Actually, test po na nimo, umupadayon, magigagimo. Sometimes, sulayan kita. Kaya, maapiktahan ka nga, dinalang ka magkugi. Awato na lang nimo sila. Ay, palyat ka ni tulungan. Kani, para ginato yung mga mabubuhat. Kanang, do not weary while doing good. Kay, dako kita trabaho, atong trabaho di ka, tuyok lang kita. Anom, hakot, panday, masa, tuyok lang kita din eh. Hangtod mahuman ang trabaho sa ilim. Pero nakanindot lang, kung di ta maluya, we shall reap if we do not lose heart. Next is depend. The steps of holiness, kanihaw, hit upon Elohim, then depend on Elohim for everything in humility. Sagot pa sagot na. Growing in dependence to Elohim. And note, if we are growing in the knowledge of Elohim, we are dependent on Him. Pasagot ba, kung sa isulti sa pulong, kung sulig lagi kita, mutuo lagi kita. Naraba ko yung nadunggang na usa ka, ilang kumuminsyon, ingon daw nga, sa tingon han, nga, dili kinahanglang isalig na ito dili ko kinahanglang isalig na ito ang tanan sa Elohim. Naapo kita ato na ang pulong ng tudlo, Proverbs 3:5, trust in Elohim with all your heart. And lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him. Sa ito pali ay, tanan yun. Buko daw ang tao o wala nag-itsiya ha. Nakanaog, nagsandig ka tao nga tao po. Pero Elohim ay itong isalikan sa tanan. Di sure po, kayo. Wala kayo pakyas. Sometimes, inanak ka. Dili ka makasalig sa Elohim ba? Partial sa Elohim, ato ang katunga. Nalagyan mo yung pulong, di ba nga ng your ways are higher than my ways. Your thoughts are not your thoughts. Sometimes, di taka-acknowledge anak. Sometimes, magbukod pag-gilda ba? Tayo na naigsuon. Magsaling na kita sa Elohim. Bisag nakita gini yung maayo gini mong plano, still mo acknowledge niya po pa sa Elohim. Ay ano man, ang ingon sa pulong, there is a way seems good to a man. Maayo gini kayo tanan. Timpla-timpla maayo gini kayo. Pero katapusan, distraction. Pero Elohim na yung saligan, I believe, wala disiplin. Mo ito ng unta, makakakunta nga, saligan ginato yung pamaagi, saligan ang atong una, hindi kita bang sa muna, siya bilang yan yung una, ano ba? Na example lang, no, kanang, ako nakita ba ang benefits sa pag-Bible study ba? Kay, kanang bitong, do kita, kabalo naman kita sa mga pamaagi na kanang ako, kanang kabalo naman dito sa kapalusot-palusot sa kaunsining, sa teaching. Pero in spite, anadi pag-ibubasali, kanang may pagkakapa Elohim, kanang, tuluig yun ko ba, kanang imuhag yung pagsagot, imuhag yun. Damo kung makapalit siya, lagi mga kaiglabas ang kwan, ang mga dagan sa pagtulunan. Sabi na, mag-council tao kinabuhi. No? Kanang, siyempre kita kabalo mag-gaita, ang tao, dali lang mag-gaita ng istorya. Pero lahi, gidayin o kanang mga ika-council sa ili. Kanang, nindot siya glabas ba? So, muna ako nakita, no, nga kanang, damor bitaw nga makapalit siya, damor po ang nindot ang dagan. Like, for example, ganina, ang abot na sa inyo, notice ba rin yun, kanang, dili kay ko ka-explain ba katong nadunggan ako mapulong ka kanina. Ako ba Elohim, pabulong man ko ani nga teaching ba pero pagpaambit ani kanang isudan di ko ba. Nang taga-igi ko kanang ang una sa espiritu mo ibutang sa akong espiritu nga kanang maka-explain gid ko insakto ba. No, ganina nag-isod ko explain pero ako na lang din gipaubaya sa Elohim. So pagkahuman adto, nag-review ko dito sa balay kanang na-amaze ko ba yun sa nako to pag-explain. So sometimes inanay so ayaw mo kalimot na magsaligid mo kanunay niya. Especially na sa spiritual o depende sa ministry. O kung ministry sa financial ay pinakanindot ng saligan, Elohim gagihapon. O kamo na lang basa na Philippians 2:5, ang Philippians 2:5 nag-discuss na siya about sa humility. Kana bitong si Ramon Yeshua, about ni siyang humility. Dayon puro man yung humility disputa, Philippians 4:6, be anxious for nothing but in everything by supplication. Ano na siya. John 15:5 about ni siya sa kapabilin nato kang Elohim.
Kining Tehillim 21 verse 2, my strength comes from Elohim. Proverbs 3:5-6, acknowledge Him with all your heart, acknowledge Him in all your ways, and He shall direct your path. Then ikalima igsoon nga steps of holiness is a walk of holy life that does not compromise with the world. So maglakaw kalita nga balaan nga kinabuhi, dili na kang bagyon sa kalibutan. Ha? Unsa man ang 1 Peter 2:21-22. Okay, pasahon na to, ating matumungan. For this you were called because Yeshua suffered for us, leaving us an example that you should follow His steps. Who committed no sin, no was guile found in His mouth. Sino po ni Yeshua, nakaplagan yun nga walaan yun yung paglakaw. E bisan sa iyang sinultihan, wag siya kasala. So mo ni, how do we know? 1 John 2:6, orang manggadya po na ano, kanang maglakaw ta, sumala sa iyang gilakwan. Kaya nga din sa pulong. He who says he abides in Him, ought himself also to walk just as He walked. Kung sa gilakwan ni Rabbi Yeshua, mungkin atong lakwan. Then, how do we know when we compromise? So, ni pagkaipulo, kung nakakompromise na mo. James 4:17, you know what is good and fails to do it to him, it is sin. Pasabot, ni-agree ka without rebuking. Kabalot kang sala itong gihimo, kabalot kang dito maayo, ni-agree man ka. So, that is compromising. Ngayon, bitaw ka? Sa example. Sa example na ni, na agree without rebuking. Maka-example mo ni. Doon na lang, kita na to. So, Ephesians 5:11, expose the works of darkness. So, not exposing the works of darkness. Kabalot ka ngayang binuhatan, hangit niya, wala din mo gi-expose. Niuyon pa ka, ikaon pa ka, niinom pa ka, niuban pa ka niya. Sa example ani. Na ani wala. Sa may example. So, kabalo mo na, sa talan ninyo? Balitan ba ka itong, sa to? Kanang, mag-tight siya kay, nakadaog siya o sweatres. Sabi niya siya, maayo maning butang brad kay, kanang, abot ko ito siya, ngayon ko siya nga, mag-tight ko siya, kaya arong, sunod niyang patadaog na ko siya. Na, wala yung iba, isog na unholy man ha. Mga butang na dili balaan, dili mo angay ko yun ha. So, sabi na to, so, bulo naman tayo, tagan-tagan naman tayo ngayon natin, kaning walk of holy life, kanang agree without rebuking. So, i-compromise na ka na. Dayon, wala po niyo gi-expose ang works of darkness. For example, ito mga kabataan, no? Na murag adik-adik na gilok si tanaw sa cellphone. At least ang mga ginikanan, nag-correct yun na, kung maayo na yung gitanaw, na ay limit. Kung dili maayo yung gitanaw, correction eh. Or, biyahe. Butlay ako mga sako, wala mang gini. Kani sila, since naman po sila freedom, pero at least, kami nga ginikanan, wagid may punong sa pagtambal nila. Wala na sila. Basta kitang ginikanan, di kita mo unda kung tambal kung sabi maayo. Labi na ning mga sakop nato, nga naanak ko ni gilantaw-lantaw. Kita maniguro kung ta, kung akong ikuan nga, sure na bagyod mo, nga, kanang inyong gilantaw, mo na gini-ipares niya ba ilhim, nakuha na bagyod niyo mo na niya ba ilhim. Oo, bagyod na ang ipares ilhim sa inyo. Ha? At least, kabalo sila nga, nagpasidaan ka. Kaya banta man, o di mao, di na lang bagyod mo ulit. Ha? No exchange, no return. No return, no exchange. So at least, ang holy life is so on, way nini abayuhin. Standard nini abayuhin. Ngayon na ito. So actually, 12 man siya kabuo. So next week na natin padayon. No? Steps of holiness. So kinahanglan mo, apas kita, o nalagit ay desire. Na, since nakabot naman taning level 5, o nag-desire, kapag mo nga, na po mabalakan sa tulog kabahin sa itong kinabuhi with your spirit, soul, and body. Okay, any question?